Sa tingin ko naman, dapat lang naman na ang ating VP Sara ay manatili sa pwesto bilang Vice President. 7 po kami na kandidato sa pagka-congressman dito sa ikalawang distrito ng Antipolo. 7 na mayroong mga hangarin. Hindi ko lang alam kung anong hangarin nila. At malinaw kay Reljaga ang hangarin. Una, transparent na pamamahala. Pangalawa, good governance. Doon po sa sinabi nyo na 7, at sigurado naman tayo ay mananalo na dahil nakita ko yung suporta ngayon pa lang suporta ng mamamayan, lahat po sila kinukonsider ko na kalaban ko. Wala po akong may mentionin, baka ma-memorize nyo pa. At doon sa ating mga katunggali, pagalingan na lang tayo. Pagandahan na lang tayo ng plataforma o programa. Kung wala kang plataforma, wala akong masasabi sa iyo. Dahil ang hangad ng mga mamamayan ng Antipolo sa Kongreso ay pagbabago at serbisyong ramdam, tao muna. Yung tungkol sa edukasyon, allowance para sa mga mag-aaral, sa sekundarya po ito at saka sa kolehiyo, tuloy-tuloy po nating itong ibibigay sa mga mag-aaral. Sila naman po ay deserving. Deserving ang ating mga kabataan. Sabi ko nga kanina, at sila ang pag-asa ng bayan. Kapag deserving ka, ano ba ang pinaka-iniisip mo? Di ba dapat maayos na kalinga, may pagmamahal, may malasakit, at paano mo maisasabi, may ipahayag ang iyong pagmamahal at pagmamalasakit kung ano ang para sa kanila, ibibigay natin, ipagkakaloob natin. Sa pangalawang tanong, ang tanong, yung tanong po, magkano at alam po ba natin ang pondo ng Kongreso? Wala naman pong direktibang automatic na pondo ang mga congressman. Alam naman natin yan. Dahil yan po ay nagiging bahagi sa tinatawag natin na budget insertion. Yes. Saan natin kukunin ang mga pondo kung sakasakali tayo ay palarin bilang maging kongresista sa Kongreso sa ikalawang distrito ng Antipolo? Meron pong 5 sangay o ahensya ng pamahalaan na pwede po itong pagkunan ng pondo. Una, DPWH. Bakit nakangiti kayo? DPWH. Pangalawa, DSWD. Pangatlo, DOH. Pang-apat ay ang DILG. At ang pangatlo, pang-5, teka, ano kalimutan ko? DepEd. So, Department of Education, yan po yung mga ahensya ng pamahalaan natin. Na yan po ay taon-taon ay binibigyan ng pondo, nilalaanan ng pondo ng Kongreso. At bahagi po ang Kongreso sa budget insertion, pagsulong ng proyekto sa kanyang distrito. Hindi pwedeng puro national lang. Dahil ang totoo, kaya kami mahahalal sa distrito dahil dapat kapakanan ng distrito din ang uunahin. So, bahagi po doon ay insertion doon sa 5 sangay na yan ng ahensya ng pamahalaan. At ako po ay naniniwala ng isang kongresista ay dapat nakikipagtulungan para doon iprioridad yung mga proyekto na isusulong sa kanyang distrito. Yung mga bahagi po na aking sinabi kanina, na pondo at kung saan mapupuntang pong mga proyekto na aking binanggit, yan po ay makikipagtulungan tayo sa mga ahensyang yan para mabilis na magkaroon ng programa ang ikalawang distrito ng Antipolo. Pondo, magkano? May mga
nabalitaan ako at bunga na rin ang aking pagre-research. Kailangan tayo mag-research, di ba? Ang Kongreso dapat magaling ang research. No? Nasa 800 milyon kada taon ang pondo ng Kongreso. Siguro baka higher pa. Baka higher pa. At yung 800 milyon na yung piso, sa loob ng isang taon, nakakatingala, nakakanganga. Bakit? Nakakatulala. Ang laki ng bahagi ng Kongreso na pondo. Pero dapat ito ay ilagay sa tamang programa at proyekto. Gusto ko lang pong samantalahin ang oras na ito sa budget insertion na kung saan sa ngayon, yun ang mga pinag-uusapan, bali-balita, 800 milyong piso daw ang budget sa sa Kongreso. Alam niyo po, napakatagal na pong panahon ang aming lugar, ang aming distrito ay konti lang ang development. Unang-una, sa infrastruktura. Dekada na po sa Antipolo ang lubak-lubak na kalsada. Sa akin pong pagre-research, kung magkano ang allocation na pwedeng pondo sa pagpapagawa ng 1 kilometer na infrastructure o farm to market road. Correct me if I am wrong, it is estimated, sa 1 kilometro, ang haba na farm to market road, na ang kapal ay 6 inches, na ang lapad ay 5 meters, kasama na ang kanal, ang drainage, pagsisimento, at pagsasaayos. Yan po lamang ay humahalaga ng 10 milyong piso. Imagine, 1 kilometro, 1 kilometer, 10 million pesos. At kung tayo ay merong 800 million pesos na budget allocation, sana, baka humigit pa. Alam niyo po, baka yung 800 million kung ipa-priority natin ang infrastructure, sa unang taon pa lang natin, pwede na tayong magpagawa ng 10 kilometro na farm to market road. Sa pangalawang taon, 10 kilometro ulit. So, suma total, 20 kilometers. Alam niyo po ba kung gano'ng kahaba, kalayo ang 20 kilometers? Mula dito sa Antipolo, lampas po ng Marikina. Maabot pa yata ng Cubao. Abot pa ng Cubao. Ganong kahaba, ganong kalayo ang kayang paggawa ng concrete na road sa 20 million pesos. 20 million pesos. At yung 800 million na yon, at yung 20 million na yan, yung pondo na yan, dapat po nating gawin na yan. Panahon na para i-develop ang infrastructure sa lungsod ng Antipolo. Sino bang gusto sa atin na late tayo sa ating mga trabaho? Dahil lamang sa lubak-lubak na kalsada na ginawa ng purwisyo. Purwisyo ito. Imagine, 2 dekada ng mahigit. Hindi ko na i-mention kung sino ang mga naging kongresista sa ikalawang distrito ng Antipolo. Alam nyo na yan. Alam na natin yan. Alam na ng taong bayan yan sa ikalawang distrito ng Antipolo. Alam kong gising kayo. Alam nyo kung gaano katagal na naging congressional district ang lungsod ng Antipolo. Since 2004. Ilan lamang ang mga umupo sa Kongreso. 3 lamang na yan na tao. 3 kongresista. At kilala nyo yan. Hindi natin may lihim. Subalit sa tagal na yun ng panahon, estimatedly, opportunity na po ito para malaman ng mga Antipoleños, humigit kumulang sa 18 billion pesos ang total
na pondo na dumaloy sa ikalawang distrito ng Antipolo sa loob ng 21 years. Pero bakit hanggang ngayon, ilan mga lubak-lubak na kalsada ang hindi pa rin nasisimento? Sa loob ng 21 years, ilang school building lamang ang naipatayo para sa elementarya at sa sekundarya. At bakit hindi na priority ang pamantasan ng lungsod ng Antipolo? Hindi ko alam kung ano ang naging plano nila. Pero ang alam ko, kung mahal nyo ang taga-Antipolo, yung haba ng paglilingkod na yan, dapat sana ibinigay na ang programa makatutulong ng tunay sa mga kababayan sa ikalawang distrito ng Antipolo. Hindi pwede natin na ipagsantabi na lamang yung sinasabi natin na kasi walang budget. Totoo? Tatagal ba tayo kung walang budget? Tatagal ba isang congressman kung walang budget? Tell me. Kaya test me, mga kababayan sa Antipolo, sa ikalawang distrito. Salamat po. Sir, parang ano po, next po kayo, tapos next po si Sir. Good morning, Kong. James Skip from BNC Vloggers. Ay, actually, Kong, yung tanong ko is generalize po to eh. Ano po ang pinakamabigat na hinaing ng taga-Antipolo at nagpudyok sa'yo na tumakbo? Yan lang po. Salamat, Ka James Key. Pangalan pa lang, imported na. Ano Gujok? Ako bilang mamamayan ng Antipolo, bilang ako na concerned citizen, isang taxpayer na matagal nang naninirahan sa lungsod ng Antipolo, nakita ko ang tunay na kalagayan. Way back 1998 nung kami ay nakarating dito sa Antipolo. Hindi ako po ay naging dayo dito. 1998, ako po ay dumating sa Antipolo. Dito po kami nagsimula, aking mga anak, dito na lumaki, at kaming pamilya, dito na po namin itinaguyod ang aming pamilya, ang aking pamilya. Yung tagal pong yun, wala pang traffic. Ano po, kukunti rin ang tricycle, dahil kukunti pa ang tao. Kukunti na rin ang sasakyan. Ano po? Pero ngayon, na higit 1 milyon populasyon ng Antipolo, hindi nanganganak ang kalsada, nanganganak ang mga bihikulo o mga sasakyan dito. Una natin gawan ng plano, at isa din yun sa mga concern ko, yung sabi mo, Gujok, gusto natin ng kaayusan. Gusto natin na masolusyonan ang matinding trapiko sa lungsod ng Antipolo. Kukunti na ang gustong mag-invest dito. Dahil sa tindi ng traffic, ang daming nawawala, ang laki ng nawawala sa mga mamamayan. Una, oras. Hindi magiging productive ang mga Antipoleños kung matindi ang trapiko. Pangalawa, na nag-udyok sa akin, ospital. Dami-daming Antipoleños pumipila sa iba-ibang lugar para magpa-hospital. Nandiyan ang East Avenue Medical Center, ang Quirino Memorial Medical Center, ang Amang Rodriguez sa Marikina, ang Rizal Medical Center sa Pasig. Lahat po yan ay mga lungsod na kung saan nandyan yung mga DOH, government hospital. Ulitin ko, 1 milyong taong mahigit ang Antipolo, hindi pa kasama ang lalawigan ng Rizal. Anong gagawin natin sa gantong karami na mamamayan kung magkaroon ng epidemya? Walang malaking government hospital. Nakikigamit kami. Pumipila na matagal, nagpapalaboratorio, pagkatapos pagpapalaboratory, nakita ang kanyang sakit, hindi naman pala kaya. So, kailangan sent out. Ano po yung sent out? Dalhin sa ibang lugar na malalaking hospital na kung saan may espesyalista. Alam niyo po, sa larangan ng kalusugan, dapat ang bawat mga hospital mayroong mga espesyalista.
para tayo ay hindi na dumayo pa doon sa ibang mga karatig na bayan para magpa-hospital. Isa po yan sa aking naging dahilan. Nakita ko na poor ang serbisyo ng para sa kalusugan sa lungsod ng Antipolo. Pangatlo na aking anuhan ay yung ito pong tinatawag na trabaho. Ano? Yung, alam niyo po, ang mga taga-Antipolo, real talk, kami po ay mga nagbo-boarding house lang dito. Ano yung ibig ko sabihin? Naninirahan kami dito, pero ang trabaho namin nasa ibang lugar. Hinahakot namin ang oportunidad sa ibang lugar para dalhin dito sa Antipolo. Ano yun? Kami mga manggagawa. Doon kami nagtatrabaho, gigising kami ng maagang maaga, darating kami gabing-gabi na. Sabi ko, ito na ba ang aming lungsod? Napakasakit para sa akin bilang isang taxpayer, bilang isang mamamayan ng Antipolo, na ito na lang lagi sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay namin dito, ano po, ay hindi po nagiging sapat yung aming trabaho. Ramihan ang trabaho, dapat maraming mag-invest Antipolo, tumaas at magkaroon ng lumaki ang turismo upang magkaroon ng maraming trabaho sa Antipolo. We invite all investor to invest Antipolo. Bakit? Advantage po ang Antipolo sa lahat po ng lungsod sa NCR. Napakataas po ng Antipolo, ang ganda po ng klima ng Antipolo. Mababait po ang mga Antipoloians. Masasayahin po kami rito. Matitiisin pa dahil kahit traffic, nakangiti pa rin. Kaya I'm sure, kapag kayo ay nag-invest sa Antipolo, yung inyong pag-i-invest dito, siguradong sigurado, kayo ay masisiyahan, kayo ay magagalak dahil very peaceful ang lungsod ng Antipolo. Yeah. Pwede po dagdagan po, sir. Yes, ma'am. Kasi yung barkada ng anak ko, dito na rin sila nag-business. Mhm. Yung kumari ko po, sa school ng anak ko, dito na rin sila nag-business. So, napansin po talaga yung salitang sobrang traffic. Kailangan magtiis, maglaan ka ng 2 oras, magpupunta ka ng Antipolo. Sir, since ito yung una yung panukala, ano po ba yung solusyon nyo para matanggal ang ganitong trapiko sa Antipolo? Salamat sa tanong. Yun, inaantay ko po yung kanina eh. Yung follow-up question. Alam niyo po, si Red Llaga ay ambisyoso. Di ba dapat naman tayo ambisyoso? Ambisyoso na gusto niya ng magandang proyekto at magkaroon ng development sa Antipolo. At ambisyoso po si Red na solusyonan ang trapiko. Una, na ipapanukala natin, alam naman natin ay ito magiging collaboration effort. District 1 and District 2, kasama ang pamahalaan lungsod ng Antipolo, lulunasan na natin ang trapiko sa Antipolo. Paano? Ipapanukala natin na yung mga intersection, gawa na yan ng elevated highway. Magastos, pero long term ang plano. Anong bakit ang gagawin natin yung elevated highway? Di ba sinabi ko na kanina, na una pa man, na ang mga tao ay dumadami, ang mga sasakyan ay dumadami, ang mga kalsada hindi naman nanganganak. Kailangan natin dito ang 2-stage of road, yung elevated highway. Yan po ay long-term plan. Tayo po ay nagbakasyon sa iba't ibang lugar sa iba't-ibang lugar ng bansa. At nakita ko doon gaano katindi ang kanilang infrastructure development. May second layer, may third layer, may fourth layer. Sabi ko, paano nagawa nila ito? Na yung paggawain sa kalsada ay ganong katindi. At dito sa Antipolo, alam naman natin na kung ito'y road widening natin, ang daming tatamaan. Ang dami na pong mga private property ang tatamaan, mga commercial building na tatamaan sa Antipolo. Pero kung ang magiging solusyon natin ay elevated highway,
dodoblehin natin ang highway sa Antipolo, meron sa baba, meron sa taas, sigurado mawawala ang trapiko. Yung pangalawa po ay yung pong mga intersection dito. Hindi naman, siyempre yung elevated highway, dapat yan sa mga main road. No po. Pero yung mga intersection, lagyan po yan ng tulay. Lagyan din po yan ng intersection bridge o elevated bridge din. Para yung lahat yan, access na lang ng access. Planuhin natin ang Antipolo sa loob ng 20 years para hindi magkaroon ng grabing trapiko ang lungsod ng Antipolo. Traffic enforcer, pasensya na kayo. Traffic enforcer, mahal ko po kayo. Ang mga ops dito po sa lungsod ng Antipolo, mahal ko po kayo. Pero mas lalo nating i-encourage na maglingkod ng mabuti. Ayos natin yung ating duties para yung trapiko sa Antipolo ay malimit. Habang inaantay natin na magkaroon ng elevated highway ang lungsod ng Antipolo. Salamat po. Ano lang po para maging maayos ang buhay talang natin. So, si Sir po, tapos si Sir po. Sir, ano pong name nila? Jimmy po. Sir Jimmy, tapos next po muna. Okay. Tsaka po tayo mag-accommodate. Sir, good morning po. Good morning. Wala sa lahat, sir, pwede po ba malaman kung may partido po kayong dinadala dito? Ngayon po ay, ang totoo po, wala po akong konang na isubmit sa COMELEC. Kasi po, ay na-late na po ako na magkaroon ng BMS sa partido ng PDP Laban. Pero nung nakaraan po na ako'y tumakbo, ay ako po'y PDP Laban. Subalit ngayon po dahil sa slim na ang oras, ako po ay naging independent ang aking pagtakbo bilang kongresista sa Ikalawang Distrito ng Antipolo. Ayun. Sir, nabanggit niyo po kanina, isa po sa kakulangan ng distrito ng Antipolo is ang mga public hospital na kung saan magagamit sana ng mga mamamayan nyo. Ang tanong ko po, ano po ang konkretong plano mo para mapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa distrito mo, sir? Ang long-term plan po natin sa Kongreso ay isulong na makapagpagawa ng DOH Hospital. That's the first long-term plan. The second plan, ito yung short-term. Habang hindi nagagawa ang public hospital, tertiary hospital, tuloy-tuloy po ang serbisyo, medical assistance, financial assistance, and all support in relation to medical assistance. Kailangan tuloy-tuloy po yan. Yung mga senior citizen natin, PWD, dapat po yan hindi na pinapipila ng ganong katindi. Kasi para sa akin, ng mga senior citizen, mahal natin yan. Mga retiree na yan eh. Hindi mo na dapat kapilahin ng matindi yan. Dapat dyan ay nagiging VIP na. Very important people in our society. Tapos na sila eh. PWD, kaya nga naging PWD, syempre may dinaramdam. Bakit natin papipilahin? Diyos ko, alam nyo po, PWD, senior citizen, pregnant women, maging yung mga kabataan, nakakaranas ng pagpila para lamang mapahospital. At atin din isusulong na yung mga kawani ng ating ospital, maging matyaga tayo, maging magiliw tayo, maging pasensyoso tayo sa mga lumalapit ng mga pasyente. Dahil hindi naman pupunta, tatakbo yan sa ospital nang walang karamdaman. Kaya pagpaumanhin natin kung sila ay nakakaranas minsan ng pagdaramdam dahil doon sa kanilang nararanasang hindi nasiservisyohan agad-agad. At pasensyahan nyo na po. Dahil po yung mga taong yan, nabanggit ko na yan, na very VIP person, sila po talaga ay dapat nating pahalagahan at tutukan. Sir, follow up lang po. Nabanggit niyo po kanina, dinadayo po yung Antipolo dito para sa mga magtatrabaho. Sir, no? Ang tanong ko po is, may mga ilang mambabatas po kasi na gustong buwagin ang provincial rate ng mga sa lahat ng mga probinsya, hindi lang Antipolo. Sir, sangayon pa kayo na mabuwag itong provincial rate? Hindi lang sa Antipolo, kundi buong Pilipinas na probinsya. Napakaganda po ng inyong talong. Alam niyo po, ang Antipolo ay provincial rate pa rin. At sa panahon po tayo na ay maging kongresista sa Ikalawang Distrito ng Antipolo, isa yan sa number 1 isusulong natin na ang Antipolo rate ay maging kagaya ng Manila rate
ang ating sweldo. Bakit? Kulang na kulang naman. Lalo-lalo na, pang-araw-araw na pangangailangan ng mga Antipoleños. Di ba sinabi ko kanina, inuna ko, ang mga Antipoleños po, kami po ay mga nagbo-boarding house lang dito. Maaga nagigising, gabi na natutulog. Dahil kami nagtatrabaho sa mga karatig lungsod, kagaya ng Makati, Pasig, Maynila, Pasay, at iba pang mga lungsod. Doon po kami nagtatrabaho. Masakit isipin, pero ito yung totoo. At iilang porsyento po dito ang may trabaho. Bakit? Mababa ang sweldo. Isang kinukonsider yon ng ating mga manggagawa. Benepisyo, kailangan iangat din. So, kailangan i-level up na natin maging ang benepisyo ng mga manggagawa sa lungsod ng Antipolo. Ano bang pinagkaiba ng manggagawa sa NCR at manggagawa sa Antipolo? Wala pong pinagkaiba. Parehas po kaming nahihirapan. Parehas kami nagtatrabaho dito. Parehas ang aming profesyon dito. Bakit magkaiba naman ang sweldo? Sa panahong tayo ang maging kinatawan ng Kongreso sa Ikalawang Distrito ng Antipolo, we 100% na isusulong po natin ang pagtaas ng sweldo ng Antipolo parehas sa Manila rate. Jimmy Mawasay sa Job Center at DWRB. Kung hindi na halos naitanong na lahat eh. Ang gusto ko lang kung malaman, kasi hospital, mga basic needs eh. Hospital. Usapan ay ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa akin pong opinyon ay meron pong batas. Subalit, dapat itama ang proseso ng batas. Of course, pag hindi tama ang proseso ng batas, tututulan natin to 100%. Dahil kasama ito sa ating panukala at isusulong. Kailangan ang batas ay may apply ng tama. Alam po naman natin kung gaano kahalaga ang edukasyon sa ating buhay. Ang edukasyon po ang susi para tayo ay guminhawa at magkaroon ng magandang future. Kaya natin uunahin ang mga mag-aaral, maging sa elementarya, sa sekundarya at kolehiyo. Ang Antipolo po ay lumalago at dumadami na ang populasyon. Sa ngayon po ay mahigit 1 milyon ang populasyon ng Antipolo. Kung hindi po natin ihahanda ang mga public school building, kasama na ang mga profesional na guro, mahihirapan po tayo na pandayin ang kinabukasan ng mga kabataan. Ang susi, magpagawa ng mga school building para yung demand ng pagdami ng populasyon sa elementarya, sa sekundarya at sa kolehiyo ay matugunan. Sa bahagi ng paglago ng lungsod ng Antipolo ay ang pagdami ng populasyon. Hindi natin mapipigilan yan. Maliban sa mayroong nagkaroon ng batas na ito ay ipatutupad. Subalit sa ngayon, na sa kasalukuyan na ating nararanasan, taon-taon ay lumolobo ang gumagraduate sa sekundarya o sa senior high. At yung senior high na yan, sabi ko nga, sa ating advokasya, dapat walang maiwan. Dapat ang ating programa ay long-term. Kapag sila ay nakatapos sa senior high, dapat sila ay magdiretso sa kolehiyo. Wala dapat maiwan. Dahil lahat ng pamilya, lahat ng mga magulang ay kanilang naisin at pangarap ng kanilang para sa kanilang mga anak ang makapagtapos ng pag-aaral. Tutugunan din natin ang pagpapagawa ng mga school building dito sa Ikalawang Distrito ng Antipolo. Ayaw na nating maranasan ang siksikan at pawis na pawis ng mga mag-aaral sa elementarya at sa high school. Tutugunan natin na makapagpadagdag ng mga guro sa elementarya at sa high school
upang sa ganon, ang demand ng pagdami ng ating mga mag-aaral, ito ay masolusyonan. Mahirap po ang kalagayan ng ating mga kabataan. Sabi natin, sila ang susi ng ating pag-asa. Pero bakit sila ay naiiwan? Bakit sila napapabayaan? Bakit walang mga school building, hindi air condition ang kanilang mga building? Parehas din naman ang mga mag-aaral sa pribado at sa publiko. Bakit merong diskriminasyon? Bakit sila naiiwan? Bakit hindi nila nararanasan na maging maginhawa, maging sa kanilang mga silid-aralan? Sa panahong si Conrad Llaga ang maging kongresista ng ikalawang distrito ng Antipolo, susolusyonan po natin. Ano pa ang ating long-term plan para sa mga mag-aaral sa kolehiyo? Marahil nakita ninyo na ang mga Antipoleños, marami po ang mga nagkukolehiyo dito ay sa ibang lugar sila nag-aaral sa kolehiyo. Bakit po? Kakulangan sa kolehiyo at kakulangan sa universidad sa Antipolo. Hindi naman sasapat ang kolehiyong ating meron ngayon. Dahil na nga sa pagdami ng populasyon at paglaki na at dumami na ang mga mag-aaral na nakakatapos sa senior high. Kaya ang long-term plan natin dito ay magpatayo na ng universidad sa Antipolo. Isusulong po natin yan. Kailangan yan. Hindi tayo papayag na sa loob ng terminong ito ay hindi yan ma-priority. Try me. Kahit maglangoy ako, kahit makipag-usap ako, kahit makiusap ako sa pamahalaan, sa national government, para lagyan lamang ng universidad ang Antipolo, gagawin ni Kong Red Llaga. Pag gusto may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Sasama din po natin dito habang pinoproseso ang pagpapagawa o sulong yung Universidad ng Antipolo. Tuloy-tuloy po ang scholarship program sa ating mga magkukuleyo maging sa senior high. Ang maganda po nito, wala na pong graded system. Bakit po? Sinabi ko noon pa sa ating advokasya, nagkakaroon ng discrimination, nawawalan ng oportunidad ang mga kabataan makapagkolehiyo kapag nag-discriminate ka na. Ano yon? Minimaintain mo yung 85 hanggang pataas, dapat honor student, dapat magaling, o kama sa mga may academic good grade. So hindi natin ito matutulungan. Naniniwala po si Red Llaga na ang kabataan ay pinapandayan. At habang pinapandayan ay tumatalas. Nagkakaroon ng lakas ng loob. Nagkakaroon ng determinasyon habang sila ay hinahasa, lalong nadidevelop ang kanyang sarili. Kaya si Red Llaga, kahit palakol ang grade mo, mag-aaral ka sa kolehiyo. No discrimination and financial assistance for all college students. Ano man ang gusto nilang kurso, habang naghihintay pa tayo sa pamantasan sa lungsod ng Antipolo, maa-avail nyo. Full scholarship dapat ang ibibigay natin. Next po. Salamat po. Kung tanong lang, Sir, ay, ako muna. Kung tanong lang, pa-mention ko pangalan El Bigotilio kong vlogger. Ah. Mainit ngayon pinag-usapan yung impeachment ni VP Sara. Pag ikaw ba ay papalarin, susuportahan mo ba to o tututulan mo? Salamat po.